Magmula nang tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ay, yun nga rin ang palaisipan sa akin eh. Masipag siyang maghanap ng trabaho, pero hindi nagtatagal. Pwede ba namang ganon? Hay nako, sana magtagal ang Atines mo sa kanyang bagong trabaho. Auntie Adoreng! Auntie Adoreng! Oh, ang ate mo. Akala ko ba may trabaho ito sa Maynila? Oh, Nes! Kumusta ka na? Ate, akala ko ba may trabaho ka na sa Maynila? Ayoko doon. Masyadong mahigpit ang amo. Kaya ako umalis. Na naman? Umalis ka na naman sa trabaho mo? Bakit? Eh paano? Palautos ang amo. At ang mga kasamahan ko, mga sip-sip. Oh, Marby, itong 200. Bumili ka nga ng soft drink at tinapay para may kakainin tayo habang nagkukwentuhan. Auntie, good morning po. Oh, good morning naman. May kailangan ka ba? Auntie, balita ko, kaibigan ninyo si Mr. Ong dyan sa likuran ng bahay ninyo. Ah, oo. Bakit? Hindi ho ba may pagawaan siya ng sabon na malapit sa kanyang bahay? Kung pwede sana, Auntie, tulungan niyo naman ako makapasok sa pabrika niya. Ah, oo ba? Basta ba maipapangako mo na magtatagal ka sa pabrika niya? Oo naman po, Auntie. Pangako, magtatagal ako sa pabrika niya. O ate, gisingin mo nga yung anak mo at nang matikman naman niya itong binili kong lechon manok. May pera ka? Sumweldo ka na yata sa pabrika ni Mr. Ong. Oo, Bakit sumweldo ka na? Isang linggo ka pa lang. umalis na ako. Ano? Na naman? Bakit umalis ka ng trabaho mo? Lagi na lamang akong inuutusan. Mabuti sana kung yung boss ko ang nag-uutos. Kaso ang mga kapwa ko trabahador ang nag-uutos. Ayoko nga. Pare-pareho naman kaming sinasahuran. Bakit ako utusan? Talagang ganyan. Matuto kang makibagay at magtiis para magtagal ka sa trabaho. Gabi na. Bakit hindi mo pa isara ang pintuan? Baka kasi makatulog ako. Maiistorbo na naman ang tulog ko kung kakatok si Ate Nes. Kaya iniwan ko ng bukas para papasok na lamang siya. Bakit? Saan ba siya pumunta? Ang sabi sa akin maghanap daw ng trabaho. Maghahanap ng trabaho? Pero wala pag 1 linggo, aalis na naman? Hayaan nyo na. Nakakapasok naman kaagad sa trabaho sa bawat pag-a-applyan niya Yun na nga Hanggang sa pag-a-apply lang ng trabaho siya masipag. Pero ang magtrabaho, ang kinatatamaran niya. Agad-agad umaalis. Lagi na lamang may dahilan ang kanyang pag-alis sa trabaho. Paano naman kasi? Tamad.
ko yata napapansin ang kapatid mo. 2 linggo na yata siyang hindi pumupunta dito ah. Hindi ko nakikita. Kwan kasi ante, nakapasok sa isang laundry shop. Na naman, pumasok na naman sa trabaho tapos aalis din. Wala tayong magawa yun ang gusto Yun nga ang gusto eh. Paano naman ako na nagpasok sa kanya sa trabaho kay Mr. Ong? Abay, sinusumbatan ako ni Mr. Ong. Bakit daw nagrekomenda ako ng tamad? Ay, hindi ako nakaimek. Nahihiya ako na nagpasok sa kanya. Alam mo ba yun? Sa susunod ante, huwag na ninyo siyang ipasok pa. Talagang hindi na. Ano? Nasa dati nating bahay si Nes? Opo. Kabago-bago lang niya sa trabaho Umuwi ka agad? Oo nga po eh. Umuwi na nga po siya at hindi na babalik sa trabaho niya. Ang ibig mong sabihin umalis na naman sa trabaho niya? Ano pa nga ba? Magtataka pa ba kayo eh? Ganyan niya siya kahit noon pa. Ano ba naman ang kapatid nating to? Hindi mapirmi sa trabaho. Masipag lang na maghanap ng trabaho. Pero pagdating sa trabaho ay tamad. Lagi na lamang may dahilan. Kung hindi ang amo ang inireklamo niya, ay kapwa niya trabahador. Paano lamang siya kung ganyan ng ganyan? Di, kausapin ninyo. Ikaw namang nakakatanda sa kanya eh. Kausapin ninyo ng masinsinan. Ate, pahiram naman ang pera mo. Bakit na naman? Pupunta ako sa bayan, maghahanap ng trabaho. Na naman? Abay, nagsasayang ka lamang ng pera sa bawat paghahanap mo ng trabaho dahil wala namang kinakahinatnan ang paghahanap mo. Ano walang kinahihinatnan? Nagtatrabaho naman ako Nagtatrabaho ka nga, pero wala pang 1 buwan umaalis ka na. Lagi na lamang ganyan. Hindi ka nagtatagal sa trabaho mo. Sino ba naman ang magtatagal sa trabaho kung lagi kang inuutusan? Bahagi sa trabaho ang mautusan. Ano ka ba? Saka, ano naman kung mautusan ka? Hindi ba't kaya ka nga naroon ay para magtrabaho? Ano pang gagawin mo doon kung hindi ka nila utusan? Alam ko naman ang trabaho ko Bakit kailangan nila akong utusan? Siyempre, para hindi masayang ang pinagsusweldo sa'yo. Alangan namang tumanggap ka lamang ng sahod ang gagawin mo. Siyempre, kailangan mong pagpaguran ang bawat sentimong ibinibigay sa'yo. Kung amo lang sana ang mag-uutos sa akin, okay lang. Kaso, pati mga kapwa ko trabahador, inuutusan ako. Nes, hindi ikaw ang amo. Asahan mo talaga na mauutusan ka kahit sino. Yan ang hindi pwede, ate. Kapwa ko sinasahuran, utusan ako? Hindi pwede. Bakit? Ang kapwa ko trabahador ang nagpapasahod sa akin para utusan lang ako? Hindi ka naman inuutusan siguro. Siyempre, tinuturuan ka ng dapat mong gawin. Tapos, alam mo, sisitahin pa ang trabaho ko? Sasabihin pang marumi? Kung marumi nga naman bakit hindi mo kasi tanggapin ang pagkakamali mo? Ang yayabang pa. Akala mo kung sino sila? Teka nga muna, sino ba ang mayabang? Ikaw o ang mga kasamahan mo? Kasi, ang napapansin ko, lagi na lamang ang mga kapwa mo trabahador o ang amo mo ang mali. Ibig sabihin, ikaw lagi ang tama at sila ang mali. Pero sa dinami-dami na ng pinanggalingan mong trabaho, iisa ang naririnig ko sa'yo.
Kasalanan ng kapwa mo trabahador o ng amo mo kaya hindi ka nagtatagal. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Ang mga kapwa mo ba, trabahador, ang talagang mali? O ikaw ang may problema? Oh, Marby, itong pera. Bumili ka ng merienda natin. Aba, may pera ka yata, ate. Oo, sumweldo na ako. May trabaho ka na naman? At sahod mo ngayon? Oo, at maganda ang trabaho ko ngayon. Anong trabaho mo, ate? Ang tumanggap lamang ng orders sa pamamagitan ng telepono. Nakaupo lamang ako doon. Wah, maganda kung ganun. Sana magtagal ka na dyan, ate. Oh, akin ang pera at bibilin na ako ng ulam. Bakit ulam? Ang sabi ko, merienda. Ulam na lamang ang bibilin ko, ate. Para may maulam tayo mamayang hapunan. Bakit bang gusto mo lagi ang masusunod? Ako ang may pera, no? Kasi, kung merienda lamang ang bibilin ko, magugutom tayo kaagad. Samantalang kung ulam ang bibilin ko, mabubusog pa tayo. Akin na nga yung pera ko. Sabi ng meriendang bilhin mo eh. Mas marunong ka pa sa akin na nagpapabili sa'yo. O sige, akin na yung pera mo. Merienda na lang ang bibilin ko. Wag na! Bahala kang mamuti ang mata mo sa gutom. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Abay, kumakain ka na, hindi ka man lang magtawag. Yan ba ang uso ngayon? Ang kumaing mag-isa? Kahit naman tatawagin kita, ay hindi ka rin kakain eh. At bakit hindi ako kakain? Ulam-ulam eh. Eh, anong inuulam mo? Inabutan ako ng isang platitong ginisang kamatis ni Auntie Lodi. Eh, para sa akin lang. Ito nga oh, nasimot ko. Bakit hindi mo man lang ako tinirahan? Kulang pa nga sa akin eh. At saka hindi ba't may pera ka naman? Di bumili ka ng ulam mo. Wala na akong pera. Ibinili ko ng merienda kanina, hindi ba? Ano bang binili mong merienda? Pumunta ako sa isang fast food. Bumili ako ng french fries at beef burger. At saka, bumili ako ng sapatos at damit ko. Kaya wala na yung sahod ko. Yun naman pala eh. Di ulamin mong sapatos at damit mo. Ang damot-damot mo na nga eh. Ang galing mo pang kumontra. Bakit? Hindi ba kita binibigyan? Baka nakakalimutan mo ha? Ilang beses na kitang tinulungan. Hindi ba't ako pa ang nagpasok sa'yo sa trabaho noon? At nang wala kang makain, hindi ba't ako ang nagbigay sa'yo ng pagkain mo? Tapos ngayon, ulam lang? Hindi mo ako matirhan? Ang damot-damot mo talaga. Porque alam mong paborito ka ni Itay. Sinasamantala mo rin. At bakit nauungkat na naman ang mga yan? Paano pa nilimahong nangyari ang mga yan? Pati si tatay na nananahimik eh, inuungkat mo pa rin. Paano naman kasi? Sarili mo lang ang iniisip mo. Nalingat lang ako ng konti. Inubos mo na lahat ang pagkain. Ano? Grabe ka naman ate. Kung makapagsalita ka, akala mo kung wala kang pagkakamali. Makaalis na nga dito. Baka maiumpog ko na naman yung ulo mo.
Nag-away na naman daw kayo ni Nes. Sino may sabi? Si Chasiling. Ano? Si Chasiling na nasa Karatig Bayan pa? Oo. Kinumpirma ni Nes mismo. Kinuwento sa akin ni Chasiling na nag-away kayo ni Nes. Ang bihira talaga itong si Ate Nes. Pinagkakalat pa pati pag-away namin na dapat sana ay kaming dalawa lamang ang nakakaalam. At anong sinumbong? Ang balutot niyang katwiran? Sana isinumbong ko ang katamaran niya na lagi namin pinag-aawayan. Ang hirap sa kanya. Yung balutot lamang niya ang binabalita eh. Samantalang yung dahilan ng pag-aaway namin ang hindi niya sinasabi. Ay ano nga ba talaga ang nangyari at pati ulam naging ugat pa ng pag-aaway ninyo? Para kayong mga bata lagi. Dahilan ng pag-aaway ninyo, napakababaw. Ulam lang, naging dahilan ng awayan ninyo. Ngayon, ako pang masama. Samantalang ako itong nagsasuggest sa kanya na ibili na lang ng ulam ang pera niyan, pero ginusto pa niyang kumain sa fast food, mag-isa. At nang magutom, umuwi dito at nadatnan akong kumakain. Mula sa bigay ng ulam sa akin at sasabing maramot na ako. Samantalang kukuntin lamang yung binigay sa akin na ulam. Di mo nga ba tinirihan ng ulam? Oo nga, dahil kukunti lamang yun eh. Isa pa, alam ko namang may pera siya eh. Ay nako, ewan ko sa inyong dalawa. Kayong dalawa na naman ang talk of the town. Yan ang isa pang inaayawan ko kay Ate Nes eh. Kahit sino, pinagkukwentuhan niya at siya naman ang may sala. Tinirhan mo na lang sana kahit kunti. Kung ano-ano tuloy ang sinusumbat niya. Pati ang mga binigay niya noon inuungkat pa. Ang Ate Nes talaga, oo. Kailan kaya siya magpapako? Ay, nako. Ano ba ito? Nag-away pala kayo ng Ate Nes mo. Ano? Pati kayo? Ikinendo sa inyo? Oo. Naglilinis ako kanina nang lumapit siya sa akin. Ikinento niya sa akin na nag-away kayong dalawa. Naiinis na talaga ako kay Ate Nes. Isip bata pa rin hanggang ngayon. Kausapin niyo nga siya, Auntie. Ano? Para sabihan na naman akong pakialamera. Ay, ikaw ang dapat magsabi sa kanya dahil kapatid kanya. Auntie, kaya nga kami madalas mag-away dahil sa paninita ko sa kanyang maling ginagawa. Pag sinabihan ko, ang katwiran mas bata raw ako sa kanya. Kaya wala akong karapatang pagsabihan siya. Nakakasawa na. Ay, huwag kang magsawang pagsabihan siya dahil kapatid mo siya, Marby. Oh, ate, aalis ka na naman. Hindi mo pa inililigpit yung pinagkainan mo. Mamaya na. Iiwanan ninyo ang pinagkainan nyo sa lamesa ng ganyan lang? O ano, babalikan ko naman yan eh. Iligpit mo muna ang pinagkainan mo bago kayo lumabas ng bahay. Teka nga muna, sino bang matanda sa atin? Ako hindi ba? Oh, bakit mo ako inuutusan? Utos ka ng utos. Bakit? Sinasahuran mo ba ako? Hindi naman, hindi ba? Kaya wala kang karapatang utusan ako. Ate! Nag-iisa ka lang.
Simula nang tayo'y di na nagkita. Sa awayan na naman kaya hahantong ang tapong ito. Mga giliw namin tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikden, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.